Matapos po ang matagal na paghihintay ng maraming taon ay finally ay open na ang mainnet ni Pi Network. Pero ang problema ay partially open pa lamang ito. Hindi pa po siya fully open mainnet. Pero maski pa paano ay marami po ang natuwa at naging hopeful, lalo na't umabot na ito sa higit 60 million users worldwide. Isa na ito sa pinaka-trending sa social media at pumasok po siya sa top 20 na crypto assets noong umpisa ng kanyang launching. Pero bakit nga ba tila hindi sumusunod ang presyo ni Pi sa inaasahan ng marami? Bakit hindi po siya tuluyang umaangat kahit na may malaking user base at may lumalawak na adoption? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit limitado ang price rally ni Pi at kung bakit may posibilidad na bumaba ito ng 20% or baka higit pa. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita ngayon ay ang Coinpedia. Simulan po natin sa kung bakit hindi gumagalaw ng malaki ang presyo ni Pi kahit na may mga hype. Kahit may maraming mga positibong pananaw sa crypto market ngayon, tila nananatiling kalmado ang mga bulls o mga buyers ni Pi. Ang mga bulls ang karaniwang nagtutulak pataas ng presyo, pero sa kasong ito, tila hindi sila agresibo. Si Pi ay nagpakita po ng konting galaw pataas matapos bumangon sa ilalim ng presyong 0.70, pero hindi pa rin ito sapat para masabing may breakout na nagaganap. Kapag tinitingnan natin sa mas malawak na anggulo, mas dominant pa rin ang mga bears o sellers. Sila ang nagtutulak pababa ng presyo at mukhang sila pa rin ang may hawak ng momentum ngayon. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng bearish setup dito kay Pi Network? Sa technical analysis ay meron po tayong tinatawag na Gaussian Channel or CMF or Chaiken Money Flow. Ayan, Gaussian Channel at saka CMF po pala. Yung CMF ay Chaiken Money Flow. Yan, wag po tayong mag-alala kung medyo technical ito kasi i-explain po natin yan i-explain po natin yan ng mas malinaw. Yan, simulan po natin sa tinatawag na Gaussian Channel. Isa po itong indicator na ginagamit para malaman kung bullish o bearish ang trend. Sa kaso po ni Pi, ang kanyang presyo ay nananatili sa ibaba ng resistance level ng channel nito. Ibig sabihin ay may matinding bearish pressure pa rin. Yung Gaussian channel dito sa ating chart ay yan po yung nakikita natin na naka-highlight ng kulay red. Yan, mismo dito kasama ng candlestick natin. Ang chart na ito ay daily chart time frame po ito. Pi USDT na trading pair. Mula po ito sa datos ni OKX. Kaya yan po ang Gaussian channel. Dito naman po tayo sa CMF. Yan yung CMF naman po ay nagpapakita kung may pera or kapital na pumapasok o lumalabas sa market. At ayon po sa chart, nagpapakita ito ng bearish divergence. Ibig sabihin ay kahit may kaunting galaw pataas, hindi ito sinusuportahan ng sapat na volume o dami ng trading. Kaya't mahina po ang tsansa na tuloy-tuloy na tataas ang presyo. Ngayon is bakit po may panganib o risk na baka bumagsak pa ng 20% itong si Pi? Kung pagbabasihan natin ang kasalukuyang pattern, may tsansa po itong si Pi na bumagsak mula sa kasalukuyang presyo nito. Ayon po sa ilang mga analyst, posibleng umabot ito sa presyong 0.3 or 30 cents. Halos 80% na po yan ng pagbagsak mula sa peak na kanyang naabot matapos ang launching ng kanyang open mainnet. Pero para sa immediate future, posibleng makaranas muna tayo ng 10% to 15% na pullback. Dahil po sa pagbaba ng trading volume at patuloy na paglabas ng bagong token sa market, lumalaki po ang supply na hindi natutumbasan ng demand. At tulad ng ekonomiya, kapag mas marami po ang supply kaysa sa demand, bumababa ang presyo. Ngayon is, ang sunod nating katanungan dito ay may pag-asa pa ba na makabawi or makabangon itong si Pi? Ang kasagutan po dyan ay posible naman pero hindi po madali. Ayon po sa mga eksperto, kailangan po munang mabasag ni Pi ang presyo na $1 at hindi lang yan basta maaabot kundi masustain ito ng matagal.
Kailangan din na hindi ito agad bumalik sa correction phase or pag-retrace. Kailangan ito ng stable na demand, mataas na volume at saka tuloy-tuloy na adoption sa totoong mundo. May potential po si Pi Network lalo na kung lalawak pa ang ecosystem nito. Pero habang hindi pa ito listed sa mga malalaking centralized exchanges at habang hindi pa matibay ang use case sa real world, mananatiling mataas ang volatility nito. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy na umaasa kay Pi Network, mahalagang mag-ingat. Kung isa ka sa mga early pioneers o matagal nang nagmimina ng Pi gamit ang kanilang app, siguro excited kang makita kung kailan ito magiging fully tradable sa mga malalaking exchanges. Pero tandaan, hindi pa ito ganap na listed kay Binance, Coinbase o iba pang mga trusted na platforms. May mga Pi tokens na available sa ilang exchanges pero mga off-chain lang ang mga ito. Ibig sabihin na hindi pa talaga ito ang final or validated na token mula sa mainnet. Kaya kung balak mong i-trade si Pi, mag-research ka muna ng mabuti. Huwag pong basta-basta magbenta o bumili, lalo na kung hindi ka pa sigurado kung ano ang tunay na value nito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang si Pi Network ay isang napaka-ambisyosong project. Malaki po ang kanyang potensyal lalo na't napakarami ang kanyang users at supporters. Isa siyang sleeping giant na pwede pong magising anumang oras. Pero sa ngayon, hindi pa siya handang makipagsabayan kay Bitcoin, Ethereum o Solana. Kailangan muna niyang patunayan ang kanyang sarili pagdating sa real world utility, security, decentralization at saka mass adoption. At higit po sa lahat, kailangang malinaw ang tokenomics at governance ng project. Kaya para sa mga Pinoy crypto enthusiast, ang pinaka-importanting gawin ay maging patient at saka vigilant. Hindi porket libre ang Pi na naipon mo sa loob lang ng ilang taon ay dapat mong madaliin ang pagbenta. Malay mo, sa tamang panahon ay tumaas ang value nito. Pero habang wala pa sa tamang position si Pi para umangat ng tuluyan ay huwag din tayong umasa ng sobra. At ayan, kung ikaw ay isang long-term holder at naniniwala ka sa vision ni Pi Network, pwede mong panghawakan ang token mo at maghintay ng developments. Pero kung ikaw ay isang trader na naghahanap ng short-term gains, baka hindi pa ito ang tamang panahon para sumabak kay Pi. Ang mahalaga ay alam mo po ang risk at hindi ka pumasok ng bulag. Sa mundo ng crypto, ang kaalaman ang pinakamagandang proteksyon laban sa malaking pagkalugi. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.